Siyempre, puta. Wala pa si Tala nito, no? Wala pa. Oo. 2013 si Tala. Oo. May mga bad spending habits pa talaga. Oo. So, mga benta, ganito. Kasi sa ngayon, yung high minds sa ngayon is hindi ko siya tinitingnan yung high minds dati. Na as ngayon na business talagang kumbaga parang libangan lang talaga eh. Hindi kagaya ngayon yung mga ibang tao, puta. First reels pa lang, seryosohin na nila, super hustle mode na sila kagad. Pero, di ba? Okay. Enjoy lang, di ba? Enjoy lang. Kasi kailangan mong enjoyin yung proseso. Oo. Hindi yung ngayon, puta. Post ng hustle 101, mga gano'n. Hustle, mga gano'n, di ba? Yung mga brand. Oo. Pero ibig sabihin, nadaanan mo rin yung marami rin pagkakamali na nangyayari sa mga brand owners talaga ngayon. Yes, oo. Putang ina, man. Na-scam pa ako ng mga shoutout sa dun sa supplier sa Cebu, putang ina. May supplier sa Cebu? Nag-invest ka? In-scam ka? Oo. Sabay yung mga shoutout sa mga supplier na matagal gumawa. Putang ina nyo. Putang ina dapat sa mga ganyang supplier, no? Putang, kawawa yung mga namumuhunan. Tumitenga yung namumuhunan. Oo, man, kawawa. Buti ako. Mabait ako. Hindi naman mabait or kalmado tayo eh. Kaya, kasi iniintindi rin natin yung mga pero ngayon, mga putang ina nyo. Seryoso, man. Totoo, diba? Hanggang ngayon, may mga supplier na palpak, bro. Kasi gusto mo sabihin ko lahat? Para shoutout natin dito para maiwasan nila. Shoutout sa mga bobong mga supplier, bro. Kasi, men, hindi naman pera yabang, men. Nasasaktan lang ako sa mga nagsisimula ngayon para sa kanila, men. Pera nila yon, papatulugin nila, gagamitin ng supplier, sabay ibibigay sa kanila yung mga pinagawa nila. 2 buwan, 3 buwan, sabay mga palpak pa, men. Diba? Hindi, kasi ang tingin nilang mga ibang supplier sa mga maliliit na nagpapagawa is, man, hindi tayo kikita dito. Wag natin. Maliit lang kasi. 50 pieces lang kasi, 30 pieces lang kasi. Men, ang daming ganun. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ngayon. Yun yung gusto kong itama sa kanila. Kaya ipapasok natin yung printing. Yeah. Supportan yung printing. Oo, yun. Pero, yun, sobrang hirap ng proseso that time, man. Kasi yung hindi pa gaano kalaganap o gaano karami ang mga supplier ngayon that time. Cut and sew. Sobrang hirap. Ginagamit pa namin yung mga ready na shirt. Tinatanggalan lang ng label para ma-print. Yun. Yung cut and sew, sobrang hirap niyan. Yung mga large print, sobrang hirap niyan. Embroidery, mahirap yan. Caps, socks. Inaral mo, no? Lahat? Lahat. Yun nga eh. Dahil nga sa mga bad supplier, sa mga palpak na supplier. Salamat pa rin pala, no? Oo. Pero, meron naman mga supplier na maayos talaga na katulong ko na nakatrabaho. Basta hahanapin mo lang talaga kung sino yung para sa'yo. May sweet spot sa lahat. Oo. Hanapin mo lang talaga. May mga maayos pa rin, pero maraming balahura. Medyo ilalagay ka rin. Pag nasubukan mo na lahat, lulutang na kung sino yung mga pwede mong dependehan. Dependehan. So, okay na yon. Pero gusto ko lang sanang iwas pa yung mga iba na wag na doon para maaga pa lang maitama na, di ba? Iniisip ko rin kasi minsan akala natin sa mga brands na maliliit, 30 lang yan, 50 lang yan. Pwede mo nang iurong yung timeline niya, unahin natin yung bigger client. Pero hindi natin alam minsan todo na nila yun eh. Hindi natin alam minsan napangutangan na nila yun para lang mapaikot tapos sila yung iipitin. Kawawa. Kaya nga dito nga sa ginagawa namin is hanggat maaari is lahat ng kayang gawin na trabaho lang na mahusay dapat ang tatanggapin. Huwag kayong hindi pwedeng tumanggap ng trabaho na hindi mo kayang i-deliver. Yun. Diba? Yun talaga. Kasi doon naman nagkakaproblema talaga eh. Yung iba kasing mga suppliers nagiging todo promote sila ganito, ganyan, todo promote. Tanggap sila ng tanggap. Hindi nila alam na hindi na nila kaya. Hindi na kaya. Hanggang sa yung iba nababaliwala. Iba which is dapat pantay-pantay. 'Di ba?